Hingi na po tayo ng update sa sitwasyon sa Davao Oriental mula kay Governor Nelson Dayang-Hirang. Live po kayo rito sa Balitang Hali. Sir, good morning. Yes po, good morning po, good morning. Kamusta po ang Davao Oriental? May mga naitala na ho ba tayo na mga damages at may mga evacuation centers po ba tayo ngayon na inaasikaso? So far meron ng mga ilang mga na-damage na mga structure. The rest is ongoing pa ang assessment namin and meron na kaming confirm dito sa City of Mati isang casualty. May casualty, ilan ho? Isa, nabagsakan siya ng part ng bahay. I see. At yung communication po natin, okay pa ba? Yung ating pong mga pantalan, yung ating pong airports? Okay, so far okay pa po. How about yung ating pong kuryente, linya ng kuryente at water so supply? So far may mga part kami na may mga landslide na, may mga part kami wala ng ilaw. No? So ongoing pa rin ang assessment po namin until now. Okay, Governor, ano po yung mga lugar na kasalukuyan po na abala po kayo, lalong-lalo na dun sa area siguro, kasi may mga pinapakita tayong video na mga nasa eskwelahan na mga bata. Ano ho ang sitwasyon ngayon? So far, nag-declare na po tayo na walang pasok sa lahat ng government offices, including government school, no? Meron ng mga hospital na hindi na muna namin pinapasukan dahil delikado na while ongoing ang assessment. Evacuate muna namin yung mga pasyente. May mga ibang structure na may mga damage na patuloy pa rin ang assessment namin. Didetalye lang ho tayo doon sa casualty o yung namatay po. Sabi niyo ho kanina, ito'y nabagsakan ng pader sa kanilang bahay. Yes po. Saang lugar nga ho po mula ito? Sa Mati City. Ay identified na ba kung ito ho ba ay babae, lalaki, ano ho ang ilang taon na ito? So far hindi ko pa na-identified, pero may edad na po. Opo, yung po bang Gov, yung inyong mga struktura, sabi nyo, marami ho ang na-damage. May mga ospital ho ba na na-damage din? Kamusta ho yung mga nandoon na mga pasyente? Dati pa, syempre, kailangan po bang ilabas din sila, no? Para sa kanilang safety? Meron tayo so far, may damage na malaki ang probinsya, district hospital sa municipality of Panay. I-evacuate na muna lahat ng pasyente. No, while ongoing ang assessment, kasi hindi na muna pwedeng gamitin talaga yung hospital. I see. Pero yung mga dumarating ho, ngayon, marami-rami ho bang dumarating? May mga nasugatan ho ba na idinala ho sa mga ospital? Marami-rami na rin po. Ano ho yung mga karaniwan na sugat po na natinamo nila? Yung mga nahulugan po ng mga bagay-bagay, yung iba nag-collapse. Okay. At sa unang pagkakataon lamang po ba ito, Governor, na nangyari yung ganito pong kalakas na 7.6 na magnitude na lindol? Kasi po ang ating pong pagre-research noong 2023, no? 2023, nangyari rin ho ito dyan sa may area naman ng Hinatuan. Tama ho ba yon? Yes po. Pero so far sa Davao Oriental, ito pinakamalakas po. Opo, sa Davao Oriental din po yun eh. Pero ito ho, ngayon lang ito sa inyo pong bayan. Talagang ganito ho kalakas. Ngayon lang po. Yung Hinatuan is part of Surigao po, okay. That province of Davao Oriental. Pero ito po ba yung sa evacuation center nyo sa area po ng mga, syempre sa Dalampasigan po, kamusta po yung inyo pong ginagawang efforts para siguro mapa-evacuate muna dahil may tsunami warning po? May ongoing na evacuation. Okay, kwentuhan niyo po kami kung po pwede po, Governor. Alam kong medyo busy pa ho kayo ngayon sa pagtanggap po ng mga reports, pero baka meron na ho kayong mga experience po mismo, kayo po mismo. Ano ba ho, gaano kalakas itong 7.6 na lindol na ito? First time ho namin, kaya pili namin talagang malakas na yung 7.5 or 7.6, no? But anyway, ongoing po ang assessment namin. Tatawag lang po ako later on. Alright, hindi na ho namin kayo sustorbohin at magpapasalamat po kami at magdarasal sa inyo pong kaligtasan lahat dyan sa Davao Oriental. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po naman si Davao Oriental Governor Nelson Dayang-Hirang na nagbigay po sa atin ng update.